Ito pong trial impeachment court na ginagawa na ngayon ng ating bansa at ng mga senator judges para lang po sa kaalaman ng publiko, ito po yung parte ng demokrasya, parte ng pananagutan at parte rin po ng pagpapatupad ng batas. Okay? Kung isipin nyo kung sino, kung guilty o not guilty, malayo pa tayo doon. Kasi simula pa lang ang trial. Pero siyempre, lahat ng mga mamamayan may kanya-kanyang opinion at observation, pero ang mananaig pa rin ay yung tamang proseso. Yan ang ating suportahan at ipagdasal. Simula hanggang sa huli, maging maayos ang proseso. Ibigay ang lahat ng pagkakataon ng parehas sa taga-usig at defense team dito sa isyong ito. Ilabas ang lahat ng dokumento, ebidensya na magkabilang panig. Dahil mahalaga pong makita, mapanood ng mamamayang Pilipino ang mga ebidensya at kontra-ebidensya. Dahil ang mamamayan din po ang magpapasya sa lahat ng senator judges kung ano man ang kanilang magiging final desisyon, kung sila'y karapat-dapat pang manatili sa Senado o sila'y palitan na pagdating ng eleksyon sa 2028. Kasi po ang mga senador hindi naman po impeachable official yan. Mawawala lang yan sa Senado kung voluntary magre-resign at may delikadesa, pero malabo yun, walang gagawa nun. Isa pa lang nakakagawa niya, si Subiri ng araw. Pero ang pagpapasya ng tao ay sa magitan ng political exercise, eleksyon. Kaya nakataya ang political career ng mga senator judges. Ito man ay re-electionist sa pagdating ng 2028 or sa susunod pang eleksyon. Kasi hindi po makakalimutan ng mamamayang Pilipino kung ano ang magiging pasya ng individual senator judges pagdating ng botohan. Pero ganun pa man, kasi simula pa lang po ang trial. So, ito yung ating babantayan. Pwedeng araw-araw merong mga pagtatalo, pagtutunggali ng mga opinion at interpretation sa nangyayari. Normal lang po yun. Hindi naman ho na makukontrol ng Senado kung ano ang public perception, public reaction, opinion sa kaganapan. Mahalaga ang Senado at ang impeachment court ay tututok doon sa kanilang trabaho. Yun po yung mahalaga. Ang mamamayan naman, dahil siyempre busy sa trabaho, nanonood, nakikinig lang. Pero ito yung ating ipapalaala. Marami pong gagalaw dyan na babaguhin, may panlilinlang, may pagkabayas, at may pinagtatakpan at mayroong magdidiin sa konforme sa kung saan ang gagaling po ang mga balita. Dahil ang social media at ang lehitimong mga media ay lahat ito po ang tatalakayin. Ito na yung pinaka-main na balitaan at mga isyong pangbayan mula na magsimula nga po itong actual trial. Kung tatagal ito ng 2 o 3 months, matagal po talagang usapan yun. Hindi natin pwedeng pangunahan. Pero meron naman sinasabi na yung 4 na kaso, 2 lang ang kanilang mapatunayan, pwede nang itigil at mag-decide na ang ating senador. Pero yan ay sa pantaha. Kung gugustuhin at ang gusto ng taga-usig prosecutors, tapusin ang presentation ng lahat ng ebidensya ng 4 na kaso. Yung death threat, destabilization, bribery, unexplained wealth, at saka po graft and corruption sa confidential fund. Yan yung 4 na kaso. 2 lang anyang mapatunayan dyan, pwede na. Pero yan ay sabi lang ng mga ibang nakakaintindi at palagay ko naman pwede rin. Kasi dito naman yung pag-uusapan sa impeachment trial, guilty ba o not guilty? Hindi ho kinakailangan tapusin ang lahat ng issue, tapusin ang lahat ng kaso, dahil ito po ay hindi naman katulad sa regular court. Ito'y impeachment court. Pagpapatalsik sa posisyon at saka po
pagbabawal sa lahat ng public office, yung tinatawag na perpetual disqualification. Wala hong pagkakakulong ang akusado rito kung guilty ang magiging desisyon. Wala rin pong appeal ang desisyon ng impeachment court. Pag nagdesisyon ng guilty, wala nang appeal na dyan ang defense team. Pag nagdesisyon na acquittal, wala rin pong appeal. Kasi numbers game ang masusunod dyan pagdating po ng after trial ng pagdi-decide. For information po sa ating lahat. Okay? So, dito, hindi kakaunti yung senador ng mga abogado. Sino ba mga abogado sa senador yan? Escudero, Pangilinan sa majority. Parang dalawa lang sila. Sa minority, magkapatid na Cayetano at saka si Marcoleta. Lima pala silang abogado sa Senado. Ano? Tama ba? Si Marcoleta, ewan ko kung makakapag-participate. Baka pag nagkaroon ng warrant of arrest, magkaroon ng problema. So, karamihan hindi lang abogado. Pero sila ay senator judge. Pero hindi naman mahirap yan. Kasi dyan, ebidensya lang Totoo bang corrupt si Sara Duterte? Totoo bang nagbanta sa buhay ng Pangulo? Betrayal of public trust? Yun lang usapan yan. At yun ay papapatunay na ay dokumento at testigo. Yan po ang issue dyan. So kahit hindi abogado, makapagde-decide ang mga senador, basta aralin lang, makinig lang sa araw-araw na proseso ng kanilang magiging tamang desisyon para sa mamamayang Pilipino. Huwag nating kalimutan, hindi lang issue ito ng pangalawang Pangulo. Ang complainant dito, peoples of the Philippines, kasi people's money, pera ng taong bayan, taxes ng taong bayan, ang pinag-usapan dito sa korupsyon at posisyon sa pamahalaang pansamantala, temporary ipinagkaloob, pero nasira. Yun nga yung betrayal of public trust. Yun lang yun. Pera at posisyon. Pansamantalang paggamit ng pera, pansamantalang paggamit ng posisyon, yan ang ipinagkaloob kay Vice President Sara Duterte. Pero ang tingin ng complainant, inabuso yung pera, inabuso yung kapangyarihan, kaya ngayon under trial. Yun po. Kaya hindi mahirap maging senador judge sa isyong ito, sa totoo lang. Kung magiging bukas ang kaisipan at makinig ng mga ebidensya at actual trial, madaling mag-decide. Kasi yung dalawang issue, korupsyon at saka betrayal, yan po ay malinaw na sinasabi, labag sa batas, labag sa anti-graft law, labag sa saligang batas kapag betrayal ang pinag-uusapan. Hindi ba? Ayan, tip ko yan. Hindi man tayo nagmamagaling, gano'n lang yon. Ibang-iba ang impeachment court kaysa sa mga regular court, sa Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, o sa Sandigang Bayan, o sa Korte Suprema. Iba yung judicial body kaysa sa impeachment court na ang gumagawa ay mga legislator. Ayun po yun. Please like, share, subscribe, and follow.